Ang ating manhwa ay isang kinakatakutang Demon Lord, ngunit sa labis niyang katandaan, siya ay nanghina, at ngayon ay mayroon na lang 3 araw upang mabuhay, pero, sa di inaasahang pagkakataon nagkaroon siya ng isang system, na nagbiglang nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Bukod pa rito, ang kanyang mga siyam na hangal na disipulo, ay may kakayahang magbigay takot sa buong kontinente. Kung magustuhan niyo ang video, paklik ang like at subscribe na rin po. Maraming salamat po. Ang kwento ay nagsisimula sa loob ng Jinting Mountain, isang istruktura na matatagpuan sa gitna ng isang lawa na pinapalibutan ng mga bundok. Sa loob ng munting pavilion na ito ay naroroon ang ating bida na naririnig ang boses ng ilang tao na nagsasalita sa kanyang harapan. Binabanggit ng isang tauhan na halatang galit na galit sa tono nito, na ang mga tao mula sa righteous sect ay mga traidor at sinasamantala ang pagiging mahina ng iba para atakihin sila sa kanilang pinakamababang estado. At dahil sa hangal nilang kilos ay gusto na niyang babae nito mula sa bundok para paslangin silang lahat. Ang kanyang kausap ay agad siyang pinapatigil at tinawag na third senior brother na huwag maging padalos-dalos at mag-ingat na hindi mapasok sa kanilang mga patibong. Sa mungkahi naman ito ay sumang-ayon ng isa pang tauhan na tinatawag nilang fourth brother at alam nila na hindi nila makakayang magpanik ngayon dahil pati ang kanilang master hindi makatulong sa kanilang sitwasyon na bibilang sila sa 4 at kampante sila na silang 4 ay sapat na para pagtulungan ang mga sinusubukang sumugod sa kanilang Jinting Mountain. Sa naging pahayag ng fourth brother nila ay nababahala naman si fifth sister, sinasabi nito na may mas malaki silang problema dahil dumating na pati ang 10 pinakamalalakas na expert ng mundo maliban pa rito ay problema nila ang katawan ng kanilang master na unti-unting nanghihina. Agad naman sumingit ang pinakabata sa kanilang sekta, sinasabihan na hindi na dapat silang magtalo pa dahil ang kanilang master ay nagpapahinga ngayon. Sa sandaling yun ay nagising na ang ating bida, sa pagmulat ng kanyang ulirat ay agad naman siya nagtataka kung nasaan siya at ano ang nangyayari. Habang naguguluhan sa nangyayari, hindi naman nagtagal, nalaman na niya ang kanyang sitwasyon, dahil ito sa pumapasok ng memorya sa dating nagmamay-ari ng katawan na tinatawag na si Ji Tiandaw na tinaguri ang Great Demon Venerable at ang kasalukuyang naninirahan sa kanyang katawan ay ang dating executive na si Lu Zhou. At dahil sa memoryang pumapasok sa kanya ay napag-alaman niya na 1 buwan na ang nakakaraan kung saan ang top 10 expert ng mga pinakasikat na mga righteous sect ng mundo ay nagsagawa ng isang bitag para huliin at patumbahin ang Demon Venerable na si Ji Tiandaw. Subalit hindi naman nagpatalo si Ji Tiandaw na gawang labanan ang lahat ng ekspertong ito ng mag-isa at ang kanilang laban ay nagtapos sa isang tabla. Sa ngayon ay nagsisimula na naman ang mga eksperto ng righteous sect sa paanan ng bundok ng Jinting Mountain. At dahil sa muling pagtatangka ng mga hangal na seryosong patayin ng ating bida, ikinukonsidera nila ang kanilang tahanan ay humaharap ngayon sa isang napakalaking panganib. Bukod pa dito, ayon sa kanyang memorya nalalaman niya na iniligtas ni Ji Tiandaw ang kanyang 9 na disipulo sa magkakaibang punto ng kanyang buhay at lahat sila ay mga tinaguriang demonyo na kayang sakupin ang mga bansa at magdulot ng gulo kung saan man sila magtungo. Ang pinakamatandang disipulo na si Yu Zhenghai ay nilisan ang kanyang sekta at itinatag ang kanyang sariling sekta na tinatawag na Netherworld Sect, sa kasalukuyan siya ay naging isang pinakakatakutang sect. Ang pangalawang disipulo ay si Yu Shangrong na natatangi ang husay pagdating sa mga espada at sa kasalukuyan ay siya ay naging isang nakakatakot na sword demon at hinahamon ng sinumang eksperto na makasalubong niya saan man siya magpunta at pinapaslang sila kung hindi sila pumapayag sa kanyang kagustuhan. Ang kanya namang ika-6 na disipulo na si Ye Changsan ay naging lord ng Yanyu Palace at pinuno ng isang sekta na binubuo ng puro babaeng mga cultivator na nagbigay sa kanya ng palayaw na Fairy Shira. Ang kanya namang ika-7 disipulo ay si Wuya na may koneksyon at nalalaman ang lahat ng impormasyon mula sa lahat ng dako ng mundo na ginagawa siyang isang napakatalino at mahilig magplano, at siya ay kilala sa pagsisimula ng mga digmaan pagdudulot ng napakaraming kamatayan at pinsala na sumisira sa buhay ng marami. Ang kanyang ika-8 disipulo ay si Zhu Hangang na ginugol lamang ang ilang taon sa loob ng sekta at pagkatapos ay lumayas mula sa bundok para makuha ang titulo ng Evil King. Ang panghuli at ika-9 na disipulo niya ay si Si Yuaner na ang pinakahuli na sumali sa sekta at ang pinakapaboritong disipulo ni Ji Tiandaw, siya lamang ang nag-iisang disipulo na may natitirang konsensya at nanatili sa bundok. Sa nalalaman ng ating bida sa mga memorya ng dating Ji Tiandaw napapagtanto niya na nakakaawa ang pamumuhay niya sa loob ng 1,000 taon, na itinuturing na ang limitasyon ng buhay ng isang cultivator.
Sa pagdaan ng mga taon pinamunuan niya ang kanyang 9 na mga disipulo gamit lamang ang kanyang nakakatakot na lakas. Sa 9 na mga disipulo nito 5 sa kanila ang lumisan sa kanya at ang kanyang otoridad ay hinamon ng mga ito. Ngayon ay napapaubos sa sobrang hina niya at ang kanyang cultivation ay nawala na. Sa kabila nito, naiintindihan ng ating bida na kinakailangan niyang manatiling kalmado at maaari na lamang niyang tanggapin ngayon ang mga alaala at katawan ni Ji Tiandao. Sa malakas na pag-ubo ni Lu Zhou nakukuha nito ang pansin ng 4 sa kanyang mga disipulo na naruroon sa kanyang harapan. At nang malaman nila na gising na ang kanilang master ipinapalam ng 3 disipulo sa kanyang mga kasama na mukhang ang kanilang master ay nagising na, kaya't tinatanong ng mga ito kung papaano ang kanyang nararamdaman at kamusta siya. Kasabay nito, ang pagbabalita ng kanyang ika-4 na disipulo na si Ming Xian sa kanyang master na hindi na aabutin ng matagal para makalusot at mabasag ng mga eksperto mula sa Righteous Sect ang kanilang defensive barrier. Sa balitang yun ay iminumungkahi naman ang 3 disipulo na si Duan Masheng na tatawagin niya ang unang disipulo para bumalik at tulungan sila. Naiisip niya na hindi naman siguro mananatiling nakaupo lamang ang kanilang senior brother dahil siya pa rin ay itinuturing na disipulo ng ating bida, at isa pa ang kanilang senior brother ang pinuno ng Netherworld Sect at ngayon ay may libu-libong mga tao na nasa ilalim niya. Sa kanyang tabi iminumungkahi din ng ika-5 disipulo na si Zhao Yu na humingi sila ng tulong mula sa ika-7 disipulo dahil siya ay isang napakatalinong tao at magagamit ang kanyang mga koneksyon para tumulong. Nang marinig ito ng ating bida, naiisip niya na kailangan niyang hindi magpanik dahil ano pa man ang mangyari siya pa rin ang master ng mga kontrabidang ito. Sa isipang yun, sumigaw siya at sinasabihan sila na tumahimik at pinapaalalahanan sila na ang barrier ng Jinting Mountain ay sapat ang lakas para tumagal kaya naman tigilan na lang nila ang kanilang pagkabalisa. Ipinapaalala pa niya sa kanyang mga disipulo na sa nakaraan ay inatake siya ng mga 10 expert at nakaligtas na tinatabla ang kanilang laban. Tinatanong na lang niya sila na sa tingin ba nila ganun-ganun na lang siya katanga, upang di niya malaman ang kanilang pinaplano at saksakin siya patalikod. Kung hindi dahil sa barrier ng Jinting Mountain ay magkakaroon pa sila ng tapang para umatake. Alam ni Lu Zhou sa kanyang sarili na kilalang kilala siya ng kanyang unang disipulo at ang ika-7 disipulo naman ay magaling sa panloloko kaya naman alam niyang hindi niya sila magagawang kontrolin. Sa kanyang totoong estado alam niya rin na hindi niya dapat ipaalam sa kanino man na ang kanyang cultivation ay wala na dahil kung hindi ay makakawawa lamang siya. At ngayon hindi na niya muna kakailanganin pang alalahanin ang Righteous Sect, dahil ang 4 na disipulo sa kanyang harapan ay tiyak na unang papas lang sa kanya. Dahil sa mga bagay na ito ay nanlilisik na lamang ang kanyang mga mata at pinapagalitan ang kanyang mga disipulo na sa tingin ba nila ay hindi niya alam ang mga pinaplano at lahat sila ay gusto lamang siyang mamatay ng maaga. Sa galit na tono ng kanilang master agad naman yumuko ang 4 na ito at humihingi ng tawad, at sinasabing hindi nila ito gagawin sa kanya. Ipinagpatuloy pa ni Lu Zhou ang pagsasalita at pinapaalam na silang lahat ay mga expert na nasa Divine Court Realm at sa ilang taon na lamang ay magagawa na nilang makapasok sa Primordial Spirit Tribulation Realm kagaya ng kanilang una at pangalawang senior brother. Sa tingin ba nila na bilang kanilang master ay magagawa pa rin niya silang makontrol kapag naabot na nila ito? Sa paratang ng kanilang master ay sabay-sabay naman nila itong itinanggi. Mahinahong nilang ipinaalam na itinuturing na nilang kanilang parang ama ang kanilang master kaya naman kahit bigyan pa sila ng 10 beses ng lakas ng loob ay hindi nila siya magagawang pagtaksilan. Ngunit sa isip ng ating bida ito ay mga kasinungalingan, at dahil alam niyang walang hahantungan ang kanilang usapan, agad niya pinapalaya sa kanyang harapan at sinasabihan niya ang mga ito na may sariling siyang plano para talunin ang kanilang mga kalaban. Sa utos namang ito ay mabilis namang sinunod ng 4 at lumilipad paalis sa kanyang harapan. Matapos na umalis ang kanyang 4 na disipulo ay napapabuntong hininga si Lu Zhou dahil sa wakas ay umalis na ang mga disipulong ito. At dahil sa pangit na kalagayan niya ngayon ay napapamura na lang siya sa dating nagmamay-ari ng katawan nito, hindi niya alam kung papaano nagawang iwan ang orihinal na Ji Tiandao ang kanyang napakaraming problema sa isang ordinaryong manggagawa lamang para ayusin ang kanyang mga gulo. Pero wala na siyang magagawa tungkol dito kung hindi harapin ang mga problema sa loob at labas ng kanyang sekta kasali na ang kanyang matandang katawan na nahihirapan ng gumalaw. Sa labas ng kanilang barrier walang tigil ang mga eksperto sa kanilang pag-atake at pagpapahina sa barrier sari-saring mga atake ang pinapaulanan ng mga nagmula sa Righteous Sect. Habang nagpapatuloy ang mga problemang hinaharap ni Lu Zhou sa kung ano ang kanyang gagawin.
At sa di inaasahang pagkakataon ay biglang lumabas ang system na agad namang nakilala ng ating bida bilang ang kanyang pag-asa na makakatulong para bigyang solusyon ang napakaraming problema na kinakaharap niya ngayon. Sa paglitaw ng system, ipinapalam sa kanya na nakumpleto na niya ang task 1,000 taon na pagkabuhay, dahil sa pagkumpleto nito ay opisyal nang binubuksan ang merit system. Sari-saring mga interface ang lumabas sa kanyang harapan na lalaman niya ang cultivation technique ng dating GTN daw ay ang 9 layers quenched body, kung saan mayroon din siyang minus 100,000 merit points at may natitira na lamang na 3 araw para mabuhay. Nang makita ng ating bida ang mga ito ay sobrang nagugulat na lamang siya at nanghihina dahil hindi kapanipaniwala ang kanyang merit value ay nasa minus 100,000, bukod pa dito ang kanyang natitirang buhay ay 3 araw na lang. Dahil dito ay napapatanong na lang siya sa system kung pinagluloko ba siya nito. Sa hinanaing naman ng ating bida ay agad na tumugon ang sistema at nagsimulang muling isaayos ang sarili nito at tinitignan muli kung sino ang nagmamay-ari ng katawan. Nang matapos ang system nalalaman naman agad ang pagkakamali ng information at pinapalitan na si GTN daw ni Lujo bilang bagong may-ari ng system. At dahil sa bagong nagmamay-ari ay binibigyan siya ng system ng isang bagong task para sa main quest na talunin ng mga kalaban, at dahil sa bagong katawan na nagmamay-ari ay muling i-reset ang kanyang merit point sa 0. Nababasa rin ng system na ang host ay napakahina at para dito ay bibigyan siya ng isang newbie gift pack na agad siyang tinatanong kung gusto niya na bang buksan ito. Hindi nagdadalawang isip si Lujo at sinasabihan ng system na buksan ito. Habang inaantay ang pagbubukas ng newbie gift pack, iniisip ni Lujo na hindi na ito ganon kasama at naiintindihan kung bakit nagbigay ng system ng task dahil sa mga nakaraan na GTN daw ay gumawa ng napakaraming nakakasindak na mga bagay. Mukhang ang system naman na ibinigay sa kanya ay may awa at alam na ang kanyang tumatandang katawan ay hindi sapat kaya naman binigyan pa siya ng isang newbie gift pack. Pagbukas ng regalo, nakakakuha siya ng 3 card. Ang una ay isang reversal card na binibigyan siya ng kakayahan na makuha ang ilang bahagi ng kanyang life force. Nang makita ito ng ating bida, ay napapakomento na lang siya na hindi na ito ganun kasama. Kahit nasasayangan siya sa dating cultivation ni GTN daw ay taglay pa rin ito, ang lakas ng isang quench body. Ang pangalawang binibigay ay 3 pick state card na binibigyan siya ng kakayahan na magamit ang buong lakas ni GTN daw sa loob ng 30 minuto, at ang ikatlo ay 5 fatal block card na automatic na gagana para harangan ang nakakamatay na atake na tatanggapin ng host. Sa 3 item na ito ang pinaka nakakakuha sa pansin ng ating bida ay ang reversal card dahil natutuwa siya na maaari niyang madagdagan ang kanyang nababawas ang buhay, walang sinayang na oras ang ating bida at mabilis na ginagamit ang reversal card, sa paggamit niya na ito ay isang bugso ng napakalakas na ipo-ipo ng enerhiya ang bumabalot sa loob ng pavilion ng Jinting Mountain. Ang lakas ng pressure na enerhiya ng reversal card na ito ay agad na naramdaman ng 4 na disipulo ng ating bida, at dahil doon tinatanong ni Duan Mashing ang kanyang mga junior sister at brother kung naramdaman din ba nila ito, dagdag pa niya na parang maraming mga malalakas na skill na hindi pa itinuro sa kanila ng kanilang master, at nagsimula ito ng pagtaksilan siya ng ibang disipulo at dahil sa nangyaring yun hindi na sila lubos na tinuruan ng kanilang master. Sa tanong ni Duan Mashing ay may bahagyang pagtataka naman si Zhao Yu, dahil naramdaman niya kanina nang kasama pa nila ang kanilang master na wala na siyang spiritual energy at ayon sa mga narinig niya na chismis ay nakatamo pa ito ng malubhang pinsala. Sa pagkabahala ni Zhao Yu ay pinaalam lang naman sa kanya ni Ming Xiyin na hindi ganoon kahirap na itago ang spiritual energy ng isang eksperto kaya naman hindi dapat siya nalilinlang ng panlabas na itsura, dagdag pa niya, na mula sa ipinakita kanina ng kanilang master ay nangangahulugan lamang na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kasunod noon ay tinatanong niya si Little Yuner, dahil na rin siya ang pinakapaborito ng kanilang master dapat alam niya, kung anong klaseng teknik ang ginamit para likhain ang malaking enerhiyang iyon. Agad naman sinagot ni Little Yuner ang kanyang tanong, habang seryoso silang tatlong nakatitig kay Little Yuner sinasabi lang naman niya na hindi niya alam ito dahil na rin ang kanilang master ay hindi madaling basahin ang mga ginagawa. Habang nag-uusap ang 4 ay natitigilan na lang nang marinig nila ang sumisigaw mula sa labas ng barrier at sinasabihan silang mga demonyo na sa loob ng Jinting Mountain ay makinig, dahil ang kanilang lugar ay napapaligiran na kaya naman lumabas na lang sila at sumuko sa kanilang kamatayan. Ang nagsasalitang ito mula sa labas ay nakilala naman agad ni Ming Xiyin bilang si Zhou Jifeng ang unang disipulo ng Heavenly Sword Sect at alam niya rin na ito ay kaka-breakthrough pa lang sa pagiging isang Divine Court Realm martial artist.
Sumingit naman si Zhao Yu at sinasabing isa pa lamang siyang bagong Divine Court Realm kaya naman kung ikukumpara siya kay Little Yuner wala siya panama kahit ano pa ang gawin niya. Tumutugon naman si Ming Xiyin kahit na mahina si Zhou Jifeng wala pa rin naman silang magagawa sa dami ng bilang ng mga kalaban na nasa labas. Alam nila na ang mga taong yun ay hindi kita-katakot maliban na lang sa 10 eksperto na nasa labas, dahil lahat sila ay nakaabot na sa pagiging isang Primordial Soul Tribulation Realm. Habang sinasabi niya ang mga ito ay umaakyat silang apat sa isang matayog na puno para tignan ang mga paparating na puwersa sa kanilang sekta. Komento pa ni Duan Masheng na mukhang hindi sila makakaasa sa kanilang pinakamatandang kapatid, at ang tanging natitira nilang pag-asa ay ang kanilang master na inaasahan nila na may plano para paslangin ang kalaban. May tusong ngiti naman si Ming Xiyin sa sinabi ng kanyang senior brother, ipinapalam niya lang sa kanila na kung gugustuhin nilang apat na tumakas ay walang sino man na makakapigil sa kanila. Nang marinig ito ay nagtataka na lang si Little Yuner sa lantarang pagtraidor na sinabi ng kanyang senior brother. Sinasabi naman ni Duan Masheng na hindi pa siya maaaring makaalis dahil hindi pa ibinibigay ng ating bida ang kanyang armas. Sa pahayag ni Duan Masheng ay tinatanong naman siya ni Zhao Yu kung ang piraso ng metal ba na yun mas mahalaga pa sa kanyang buhay. Sa mga lantarang pagtraidor na sinasabi nilang tatlo niyang kapatid ay hindi naman makapaniwala si Little Yuner at pinagsasabihan niya ang mga ito kung hindi ba nila naisip na samahan ang kanilang master na makipaglaban sa mga gusto silang pasukin. Naiinis pa niyang ipinapaliwanag sa kanila na nagsipag ang kanilang master para turuan sila ng kanilang mga teknik kaya naman papaano nila nagagawang isipin na iwan na lang siya sa panahon ng kagipitan. Pinapaliwanag naman sa kanya ni Zhao Yu na dahil kakapasok pa lang niya sa kanilang sekta ay hindi pa niya alam ang napakaraming bagay lalo na tungkol sa kanilang master. Dagdag pa ni Ming Xiyin na kahit na tinuruan sila ng kanilang master ng mga teknik ay malaki rin ang hirap na dinanas nila mula sa kanya. Sumagot si Little Yuner na dahil naman daw sa mga ginawa ng kanilang master ay lumakas silang lahat. Mariing ipinaliwanag sa kanya ni Ming Xiyin na masyado siyang walang alam at kung titignan niya kung gaano kinamumuhian ang kanilang sekta at ang reputasyon ng tinatawag na Nine Red Demons ay malalaman na niya kung anong klase ng master ang meron sila. Sumagot si Little Yuner na kahit na ganito man ay hindi raw ito isang rason para traidorin nila ang kanilang master. Sa sandaling yun ay naglalakad na palayo ang apat habang ang barrier pa rin ng Jinting Mountain ay inaatake ng napakaraming expert. Habang nagkakagulo na ang lahat sa paligid, ang ating bida naman ay kakatapos lang makonsume ang enerhiya ng reversal card. Sa ngayon ito ay nag-uunat ng nanghihina niyang katawan, at habang ginagawa niya ito ay naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay kung saan ay hindi pa niya nararanasan ang ganoon kahirap na paggalaw dahil na rin siguro sa katandaan ng katawan niya. Buti na lamang at meron siyang reversal card na pinataas ang kanyang natitirang buhay na ngayon naging 313 araw na. Nagsimula na rin niyang tignan ang mga maaaring ibigay sa kanya ng system. Sa mall ng system ay maaari niyang mabili ang mga skill, mga armas at mga sari-saring experience cards kasama na rito ang reversal card kaya naman ibig sabihin lang na maaari niyang bilhin ito para pahabain pa ang kanyang buhay. Pero nasasayangan naman siya dahil ang reward mula sa system ay masyadong mababa para agad ma-resolve ang kinahaharapan niyang krisis, dahil doon napapaisip siya na mas kailangan niyang makahanap ng paraan upang mabilis magpaunlad. Mula sa kanyang itaas ay pinapakawala na ang mga malalaking mga pag-atake patungo sa barrier. Nang makita ito ay napapaisip na lang ang ating bida kung nauubusan na ba ng pasensya ang mga hangal na cultivator. Habang nakikita kung paano natatagalan ng barrier ang mga atake, naiintindihan ni Lu Zhou kung gaano kalakas ang barrier ng Jinting Mountain at pati ang mga eksperto na nasa Primordial Soul Tribulation Realm ay nahihirapang makapasok sa kanilang teritoryo. Sa kanyang panunood biglang dumating ang kanyang apat na disipulo at pilit na kinukuha ang kanyang pansin. Sa pagharap ng ating bida sa kanyang mga disipulo ay agad namang napapansin at natutuwa si Little Yuner na mukhang ang kanyang master ay nagmumukhang mas bata kung ikukumpara sa nakita nila kanina, habang sa kanyang tabi na si Ming Xiyin ay nagtataka na lamang sa kanyang mabilis na pagbabago. Tinatawag ni Lu Zhou si Little Yuner na pumunta sa kanyang tabi na kaagad namang sinunod ng kanyang pinakabatang disipulo at binibigyan ng mahinaong haplos sa ulo dahil sa pagiging mabait nito. Habang nakikita niya si Little Yuner ay naiisip niya na hindi niya inaasahan sa kabila ng ibang demonyo niyang disipulo ay may isa pa palang mabait na panig pa sa kanya.
Sa kabilang banda ay nagsalita naman si Duan Masheng na ipinapalam sa kanyang master na bigyan siya ng pahintulot na lumaban kahit na alam niyang matatalo at mamamatay siya sa huli. Sa kanyang sinabi ay hindi naman siya sinagot agad ng ating bida, matalim siyang tinitigan sa mata, at dahil sa matalim na tingin ng kanyang master, ay si Duan Masheng ay pinagpapawisan na lamang at napapaiwas ng tingin. Nang tumalikod si Lu Zhou, ipinaalam sa kanilang lahat na huwag silang mag-alala dahil may pinaplano na siyang gawin para talunin ang mga kalaban nila. Kasunod noon ay inuutusan niya ang kanyang mga disipulo na sumunod at samahan siya sa paparating na laban, na agad sinang-ayunan ng kanyang disipulo. Nang makarating ang ating bida sa ibaba ng bundok ng Jinting Mountain, nakikita na lamang niya ng malinaw ang napakaraming mga expert na sumisigaw at naririnig ang bugso ng kanilang galit. Ang mga expertong mga ito ay galing sa Heavenly Sword Sect, naririnig na lamang ang napakalakas na sigaw sa buong Jinting Mountain. Sinasabi nilang lahat na ituloy lang ang pag-atake sa barrier dahil hindi din magtatagal ay manghihina rin ito. Ang matandang nangunguna ay pinapaalam sa kanyang mga kasama na ang matandang demonyo ay nakatanggap ng malubhang pinsala, kaya naman nagtatago na lang ito na parang isang daga sa kanyang bahay, at kung ito ay hindi nagkapinsala alam nilang hindi ito papayag na hamakin na lang sa kanyang teritoryo, kaya naman kumpirmado ang kanilang nabalitaan na ito ay talagang lubhang nasugatan. Kaya naman mas ginanahan pa ang mga hangal na cultivator na magpakawala ng mas malalakas na pag-atake upang mabilis na masira ang barrier. Sa ibaba naman ng mga ito ay naroroon si Zhou Jifeng kabilang sa Heavenly Sword Sect, at pinapaalam sa kanyang mga junior brother and sister na mag-ingat dahil ang matandang demonyo ay nagpakita na. Habang patuloy ang pagpapakawala ng malalakas na atake ay tahimik na pinapanood naman ito ng ating bida, pinagmamasdan niya ang barrier na nanginginig mula sa mga pag-atake. Kaya't alam niya sa kanyang sarili na kapag tuluyang siyang humakbang ay tiyak na malamig na bangkay ang kanyang sasapitin sa mga hangal na ito. Ang kanyang kilos na pananahimik at walang ginagawa ay nagdulot naman ng pagduda ng kanyang mga disipulo sa likuran. Napapabulong na lamang ang dalawa kung bakit hindi siya nagpapatuloy at naglalakad papunta sa labas ng barrier upang tapusin ang kalaban na patuloy silang hinahamak. Ang bulungan nila ay narinig ni Lu Zhou at nakaramdam ng mas nakakahiyang pakiramdam sa kanyang sarili. Ang patuloy na pananahimik ni Lu Zhou ay naputol nang magsimulang magsalita mula sa itaas si Luo Changfeng, ang master ng Heavenly Sword Sect. Pinupuri ang matandang demonyo dahil mukhang naging mas bata siya sa isang buwan na hindi sila nagkita. Halata sa mukha ng ating bida na hindi niya gusto ang taong ito, pero tumugon siya ng mahinahong tono, at pinupuri ang tapang ni Lu Changfeng na lumusab sa kanyang teritoryo. Sa pananatiling kalmado ng ating bida ay hindi nagustuhan ng hangal, kaya't sinisigawan niya si Lu Zhou na pigilan na niya ang kanyang pagkukunwari, at kahit na nagagawa niyang lokohin ang kanyang mga disipulo ay hindi niya sila malilinlang tungkol sa kanyang tunay na kalagayan. Inuutusan niya ang ating bida na sumuko na lang at hindi lumalaban at sisiguraduhin ng Righteous Sect na papanatilihin nilang buo ang kanyang bangkay. Ang mga cultivator naman na sa ibaba, pinamumunuan ni Zhou Jifeng, ay gustong patayin at pasukin ang Jinting Mountain para patayin ang 4 na disipulo na nasa loob. Sinusubukan ni Zhou Jifeng na kumbinsihin sila na samahan sila na patayin nila ang kanilang master para maitama ang kanilang mga pagkakamali. Ipinapaalala pa niya sa kanilang 4 na ang kanilang master ay seryosong nakatamo ng matinding pinsala at hindi na madaling itago pa ito mula sa kanila. Wala namang pakialam ang mga disipulo ng ating bida sa mga pinagsasabi niya. Humihingi pa nga sila ng permiso sa kanilang master para lumaban, at patahimikin ang mga asong tumatahol sa labas, at gusto nila silang balatan ng buhay at isabit para sa kanilang mga pinagsasabi. Dagdag pa ni Zhao Yu, at hamon kay Zhou Jifeng kung matatagalan niya ang ilang sampal sa kanya at mabuhay sa kabila nun ay tahimik silang susunod at tatanggapin ang kanilang mga kamatayan. Sa mga naririnig ni Lu Zhou na pagtatalo ng kanyang disipulo sa mga hangal ay pinapatahimik na lamang niya ang kanyang disipulo at sinasabihan na tanga ba sila kung iniisip nila na hahayaan na lamang ng mga bastardong orthodox na labanan ng one-on-one ang kanilang tauhan. Nang marinig ni Ming Xiyin ang pahayag ng kanyang master ay nauunawaan na lamang niya ang kanyang kamalian at napapatahimik na lamang. Sa sandaling yun, ay agad na humakbang ang ating bida, na kinataranta ng mga cultivator sa labas ng barrier. Mabilis silang umaatras sa kanilang posisyon at nawawala ng balanse sa pagkataranta na baka gumawa ng mabilis na pag-atake ang matandang demonyo.
Kasunod nun ay ipinagpatuloy ni Lu Changfeng ang pagsasalita at binabalaan si Lu Zhou na hindi maganda ang kanyang ginagawa na pangbubuli sa mga batang martial artist at alam naman ng lahat na ang 9 na dakilang demonyo ng Jinting Mountain ay mas malakas kaysa sa mga Divine Court Realm. Dagdag pa niya, na ngayon na ang lahat ng mga eksperto ng Righteous Sect ay naririto para lipunin ang mga demonyo, wala na lamang daw silang masisisi maliban na lang sa kanilang mga sarili, na piniling gumawa ng kasamaan. Ngunit dito ay tutol ang ating bida, pinapaalam lang niya sa kanila na mabuti man o masama ang ginagawa ng kanyang disipulo, siya pa rin ang may huling salita kahit na raw may ginawang kanyang mga disipulong mali ay dapat na lang ang may karapatan na magbigay ng parusa ay siya at wala na silang pakialam doon. Hindi naman naniniwala dito si Lu Changfeng at natatawang sinabi kay Lu Zhou na magaling siya magbiro, dahil sa oras na parusahan niya ang kanyang mga disipulo ay wasak na ang buong mundo. Sa madaling salita ay huli na ang lahat, pagpapatuloy pa niya, na ang Nether Sect ni Yu Zhenghai ay sinakop ang ibang mga sekta saan man, pero naparusahan niya ba? Dagdag pa niya na si Yu Shangrong ay nagnakaw ng libu-libong mamahaling gamit mula sa pangalawang kabisera ng Great Yan. Muling niyang tinanong kung hindi ba si Yu Shangrong rin ang dumukot sa prinsesa ng kanlurang rehiyon na ngayoy asawa ng Great Yan. Sa tanong ng hangal ay di naman itinanggi ng ating bida, mahinahong sinabi niya na ito ay totoo. Kaya't nang marinig ni Lu Changfeng ang pag-amin ay mariing niya pang sinigaw ang pagpatay ni si Wuya sa 30,000 cultivator sa Rongbei, na kinumpirma naman ng ating bida na iyon ay totoo. Natutuwa naman si Lu Changfeng sa pag-amin ni Lu Zhou kaya't tinatanong niya kung ano ang ginawa niya na parusa sa kanyang mga disipulo nang gumawa sila ng mga karumal-dumal na mga krimen sa buong mundo. Dahil dito ay sinisingil niya si Lu Zhou na dahil hindi siya strikta at walang pakialam sa mundo ay naghahasik ng lagim ang kanyang mga disipulo. Sa mabahong lumalabas sa bibig ni Lu Changfeng ay napapaseryoso na lamang ang ating bida at mariing sinasabihan niya ito na wala na siyang pakialam sa kanyang pagtuturo. Dagdag pa niya na ang mga mula sa kanlurang rehiyon ay hindi nila kaalyado, at ganoon din ang mga mula sa Rongbei, kaya tinanong niya kay Lu Changfeng kung bakit mas nagmamalasakit pa siya sa ibang rehiyon kaysa sa kanilang rehiyon, dahil doon sinasabihan niya si Lu Changfeng na kung naging tuta na ba siya ng kanlurang rehiyon. Dahil sa pagbubunyag sa kanya ng ating bida ay nagiinit na lamang ang ulo ni Lu Changfeng at minumura si Lu Zhou dahil sa galit ay hinahamon niya ang ating bida na kung may tapang daw siya ay dapat na lumabas siya ng barrier at wala na raw punto sa kanyang pagkukunwari. Tinanggap naman ni Lu Zhou ang hamon na ito at sinabi na lalabanan niya silang lahat. Habang nakikita ito ay napapagtanto ni Ming Xiyin na may mali dahil sa kanyang pagkakaalam sa kanyang master ay hindi ito madaldal na tao at kung may nagtatangkang salungatin siya ay kaagad niya silang pinapatay. Nararamdaman ni Ming Xiyin na may kakaibang nangyayari at may mali sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa ugali ng kanilang master, hinding-hindi niya gagawin ito. Kung kaya niyang labanan ang 10 nila ng sabay-sabay, hindi na sana siya nakipagtalo o nakipag-usap sa kanila. Dahil dito ay napapangiti na lang siya at iniisip na ang kanyang master ay totoong nakatamo ng matinding pinsala. Hindi nagtagal, nakalabas na ang ating bida mula sa barrier habang sinasabihan niya ang mga naruroon na ipakita na lang nila kung ano ang kaya nilang gawin at pigilan na ang pagdadaldal. Sa sinabi ng ating bida ay mabilis na tumalon sa barko si Lu Changfeng kasabay ng kanyang espada at nagpapakawalan ng kulay rosas na enerhiya sa ere na bubuin niya para sa pag-atake sa ating bida. Ang mga ekspertong nasa ibaba ay nakilala naman ang inahandang natatanging kasanayan ng Heavenly Sword Sect na kilala bilang Flash of Heavenly Sword. Kaya nitong umatake ng mahigit 100 beses sa isang iglap. Kahit isang eksperto sa Nascent Divinity Tribulation Realm ay hindi mangangahas na harapin ito ng harapan, kaya't nang makita nila ang ating bida sa kabila ng panganib na haharapin ito ay tinutukso na lamang nila ito sa pagsasabing nababaliw na siya at handa na ata siyang mamatay. Samantala ang 4 na nasa loob pa rin ng barrier ay si Little UNR lamang ang nag-aalala para sa kanyang master. Pinapakalma naman siya ni Ming Xiyin at sinasabi na hindi gagawa ng hakbang ang kanilang master nang walang pinaplano. Iniisip niya na baka may itinatago pang mga alas ang kanilang master at baka gusto niyang lang ito subukan sa kanilang kalaban.
Sa kabila nito ay inaalala pa rin nila dahil ang kaharap ngayon ay ang pinakamalakas na atake ng Heavenly Sword Sect na kahit ang mga nasa pinakamataas na level ng Nascent Soul Tribulation Realm ay hindi ito tatanggapin ng hindi nakakatanggap ng anumang pinsala. Ngayon ang kulay rosas na enerhiya ni Lu Changfeng ay nagkakaisa na at bumubuo ng isang napakalaking espada sa ere. Habang nangyayari ito, ay kinakabahan na ang ating bida at iniisip niya ngayon na ba ang tamang oras upang gamitin ang Peak Form Experience Card, at isa pa sa nakakabahala sa kanya ang kanyang 4 na disipulo ay nagiging mas kahinahala ang ginagawa. Sa pag-iisip nito, ay isang anunsyo sa sistema ang lumitaw isang side quest at hinihimok siya na ilabas ang tunay na pinaplano ng kanyang mga disipulo. Dahil dito ay nagka-idea siya at naintindihan na lamang ngayon ni Lu Zhou na hindi lamang sa harapan ang dapat nabigyan niya ng leksyon kundi pati ang kanyang 4 na disipulo. Nang matapos ang paghahanda ni Lu Changfeng ay mabilis niyang pinapakawalan ang nakakamatay na atake na idinirekta sa kinaroroonan ni Lu Zhou. Nang makita ni Little Yuaner ay agad niyang sinasabihan ang kanyang master na umiwas kaagad mula sa pag-atake. Pati si Ming Xiyin ay nauunawaan na kailangan iwasan ang pag-atake kahit sabihin pa nila na walang pinsala ang kanilang master ay magiging mahirap para sa kanya na tanggapin ng harapan ang ataking ito. Dahil dito ay nalilito si Ming Xiyin kung bakit niya ito ginagawa. Ang 2 disipulo ng ating bida ay hindi nagdadalawang isip para tulungan ang kanilang master at mabilis nagpapakawala ng mga malalakas na atake. Dahil na rin kung mamamatay ito ay mawawala na rin kasama niya ang mga teknik at weapon na ang tanging hinahangad nila mula sa simula. Ito din ang dahilan kung bakit hindi sila makaalis sa Jinting Mountain. Sa kaganapan na iyon, ay isang dambuhalang espada na ang papunta sa ating bida at sa kanyang likuran naman ay ang atake ng 2 sa kanyang mga disipulo. Nang makita ang atake ng kanyang mga disipulo ay nagugulat na lamang siya. At nakikilala niya na mukhang natatakot sila na mamamatay siya at isasama sa hukay ang lahat ng mga kayamanan. Dahil dito, ay nalalaman na lamang niya ang tunay na pakay ng mga hangal niyang disipulo mula sa kanya. Hindi nagtagal, ay nagkakasalubong ang atake mula sa Flash Heavenly Sword ni Lu Changfeng at mula sa mga disipulo ni Lu Zhou. Ang banggaan ng mabibigat na atake ay lumihis patungo sa itaas ng barrier ng Jinting Mountain na nagdulot ng pag-crack nito. Kasabay nun ay sinisigawan siya ng kanyang mga disipulo na umatras. Agad naman sinusunod ang ating bida, at napapansin ang kapangyarihan ng barrier ng kanyang sekta ay nagsisimula ng manghina at hindi niya sigurado kung makakatagal pa ito sa laban ng mga atake ng mga kalaban. Kasabay nun ay tinitignan niya ang kanyang inventory at nakikita niya na may 5 pang Fatal Block cards na titira at ibig sabihin lamang ay walang nagamit at walang kahit anumang atake na tinanggap niya na maaaring makapaglagay ng panganib sa kanyang buhay. Gayunpaman ay naiinis siya dahil sinisira ng kanyang mga disipulo ang kanyang mga pinaplano. Ang mga hangal naman na nasa labas ay labis na natutuwa sa kanilang nasaksihan dahil kinukumpirma nito ang kanilang iniisip na nagkukunwari lamang ang ating bida kaya naman tumatakbo siya ng mabilis para pumasok sa barrier, at hindi sila makapaniwala na nakikita nila sa isang kaawa-awang sitwasyon ang dakilang demonyong ito. Pati si Lu Changfeng ay natatawa sa kanyang mga nasaksihan dahil ito ba ang ibig sabihin ng ating bida na kanyang itinatagong alas. Rumiresbak naman ang mga disipulo ni Lu Zhou at sinisigawan si Lu Changfeng ng walang hiya dahil inaakala ba nila na hahayaan na lang nila ang kanilang master na tumayo lang doon tulad ng isang practice dummy para tamaan niya ng isang buong lakas na atake. Dahil na rin sa mga nasaksihan kanina ni Lu Changfeng ay napapagtanto na lamang niya na mukhang ang katayuan ng ating bida bilang patriarka ng mga demonyo ay hindi nakasinggalang tulad noon. Wala namang pakialam si Lu Zhou sa nangyari at sa usapan sa pagitan ng kanyang mga kalaban at ng kanyang mga disipulo. Dahil abala ito sa pagtingin ng kanyang mga item, sinusuri niya ang kanyang Peak Form Experience Card na magagawang pabalikan ang kanyang buong lakas sa loob ng kalahating oras. Kaya naman naiisip niya mas mainam na tapusin na niya ang lahat ng mga problemang nasa harapan niya ng mabilisan. Sa kanyang likuran ay tinatanong ni Ming Xiyin ang kanyang master kung bakit hinahayaan ang kanyang mga kalaban na inisin siya at kung may kapangyarihan siya ay bakit hindi niya tinatapos ang 10 eksperto na nasa harapan niya. Dagdag pa niya na sila na ang bahala sa mga natitirang mga langgam na pinapalibutan ng mga ekspertong ito.
Sumasagot naman si Lu Zhou at tinatanong niya si Ming Xin kung hindi ba siya nagtitiwala sa kanyang plano. Agad naman yumuyuko si Ming Xin at sinasabi na hindi niya yun magagawa. Kasabay noon ay tinatawag ni Lu Zhou si Duan Masheng na agad namang pumupunta sa kanyang harapan. Iniisip ng ating bida na bago harapin ang mga kaaway, kailangan niya munang ayusin ang mga panloob na suliranin sa kanyang sekta. Kung hindi niya mapapanatili ang katapatan ng kanyang mga disipulo, natatakot na lamang siya na baka wala ng susunod na pagkakataon. Ang kanyang pick form card ay may limitadong tagal ng paggamit, at kapag naubos ang oras, muli siyang malalagay sa panganib. Sa isipang ito, ay sinigawan niya ang kanyang disipulo at pinapagalitan kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob na makialam sa kanyang gagawin. Agad naman humihingi ng tawad at lumuluhod at ipinapalam ni Duan Masheng sa kanyang master na nag-aalala lamang siya para sa kanyang kaligtasan dahil ang matandang asong si Luo Changfeng ay sinusubukang linlangin siya para mahulog sa kanyang patibong. Agad naman sumisingit si Ming Xin na may tusong ngiti at ipinapakita na niya ang tunay niyang kulay. Tinatanong niya ang kanilang master kung bakit nagpapakahirap pa siya sa pagpapakita na malakas pa siya sa harap nila. Sa tingin niya dapat ay tigilan na ito. Kasabay niyon ay inuutusan niya si Duan Masheng na tumayo. Na agad naman sinunod ni Duan Masheng. Kasunod nun ay pati si Zhao Yu ay nakikiusap sa kanyang master na sumuko na at ibigay na lang sa kanila ang lahat ng mga skill at weapon na itinatago niya at para dito ay gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para iligtas siya mula roon at bilang pasasalamat na rin sa kanyang pagiging master sa kanila. Agad naman nabibigla si Little Yuner sa hindi makapaniwala nilang ginagawa ng kanyang mga kapwa-disipulo at nag-aalala sa maaari nilang susunod na gagawin. Nang marinig ng mga hangal sa labas ang matinding pagtraidor ng disipulo ng ating bida, ay napapakomento na lamang sila sa magiging karma niya dahil sa pagpapalaki ng mga demonyo at kahit hindi siya mamatay sa kanilang kamay, ay tiyak na mamatay naman siya sa kanyang mga disipulo. Dahil ang tatlo ay inilabas na ang tunay nilang kulay, ang huli na lamang ay si Little Yuner na wala pang pahayag kaya't tinanong ito ni Lu Zhou kung ano ang balak niya. Hindi naman agad nakasagot si Little Yuner sa naging katanungan ng kanyang master. Nang makita ni Lu Zhou ang pag-aalinlangan sa mukha ni Little Yuner ay sinabihan niya ito na hindi mahalaga ang kanyang sasabihin, basta't ipahayag niya lamang ang kanyang gusto. Dagdag pa niya na matagal na siyang nabubuhay at nakita na niya ang lahat pati ang pag-alis ng pinakamatanda at pangalawang niyang disipulo kaya naman kung gusto niyang umalis ay tatanggapin niya ito. Agad naman sumasagot si Little Yuner at sinasabi na hindi niya magagawa ang pagtataksil sa kanyang master. Sa pagsagot na ito ni Little Yuner ay nakukumpleto na ang side quest ng ating bida at ngayon ay binibigyan siya ng reward na teknik na Eye of Truth kung saan makikita niya ang kanilang katapatan sa kanya. At dahil meron na siya nito ngayon ay nakikita na niya ng malinaw ang patuloy na pagtaas ng katapatan ni Little Yuner ang kanyang katapatan sa kanyang master na nasa 60%. Sa kasalukuyan ng kanyang disipulo na si Ming Xin ay nasa 15% na katapatan at patuloy pang bumababa. Katulad din ito ni Duan Masheng na nasa 23% at patuloy din bumababa. Ang huli ay si Zhao Yu naman ay nasa 35% ang katapatan at patuloy rin na bumababa. Mula sa kanyang mga nakikita ay ipinapalam sa kanya ng system na kapag ang katapatan ng kanyang mga disipulo ay umabot ng 0 lilipat sila sa kabilang panig at magiging kalaban niya. Kapag naman nakaabot ito ng 80% ay hindi sila aalis at kung nasa 90% na ito o pataas ay nangangahulugan ito ng tunay na katapatan sa kanya. Inaasahan na ni Lu Zhou ang pagbaba ng katapatan ng tatlo niyang disipulo pero hindi niya inaasahan na patuloy na tumataas kay Little Yuner. Matapos na malaman ang tunay na kulay ng kanyang mga disipulo, alam niyang di na niya kailangan magpanggap pa kaya naman inamin niya na siya ay talagang nakatamo ng matinding pinsala. Nang marinig ito ay nagalak sa tuwa si Luo Changfeng, pati ang kanyang tatlong disipulo ay masaya dahil sa wakas ay inaamin na ng kanilang master ang katotohanan. Dahil dito ang kanilang katapatan ay patuloy na bumababa sa 5%, ang kanilang panandaliang saya ay naputol nang sabihin ng ating bida na kahit ganito man ang sitwasyon ay hindi ito nangangahulugan na maaari na silang magrebelde laban sa kanya.
Matapos ang binitawang salita ng ating bida ay agad na nagbago ang mukha ng tatlo niyang hangal na disipulo at napansin ang nag-uumapaw na enerhiya na pinapakawalan ng kanilang master. Ang nag-uumapaw na lakas na enerhiya na nakikita nila ay dahil sa paggamit ng isang peak form experience card ng ating bida. Ang sobrang-sobrang enerhiya ng ating bida ay naglabas ng malakas na pressure na hindi kinakaya ng mga katawan ng kanyang tatlong hangal na disipulo, na sanhi upang lubha silang magtamo agad ng matinding pinsala na nagdulot pa sa kanilang tumalsik mula sa kanilang kinatatayuan, maliban kay Little Yuner na hindi naaapektuhan at mas pinili ang pananatili sa tabi ng kanyang master. Kahit ang nasa labas ng barrier ay ramdam ang nag-uumapaw na enerhiya na lumalabas sa loob ng Jinting Mountain. Nang makabawi ang tatlong hangal sa pagkatalsik sa malaking bundok at patuloy pero nakakatanggap ng critical na pinsala, ay mabilis na lamang yumuyuko at kahit nahihirapan magsalita ay agad silang humingi ng kapatawaran sa kanilang master at inaamin ang kanilang pagkakasala. Si Little Yuner naman ay namamangha at nakaluhod pa rin doon habang pinapanood ang kanyang master na nababawi ulit ang kanyang dating lakas. Ngayon ay binabalutan ng ating bida ng nag-aapoy na enerhiya, at labis natutuwa sa napakaganda ng pakiramdam ng paggamit ng Peak Form Experience Card. Ang kanyang nag-aalab na enerhiya ay mabilis na winasak ang barrier ng Jinting Mountain na umabot pa ito mula sa kalawakan. Ang malaking nag-aapoy na enerhiya na ito ay nagdulot ng pagyanig at sinakop ang buong bundok na may matinding aura at hindi kapapaniwalang pressure sa bawat paligid nito. Sa kaganapang ito ay dinadapuan na lamang ang 10 eksperto ng matinding takot at pinagpapawisan sa hindi makapaniwala sa kanilang nakikita at kinakabahan sila dahil ang lakas ng enerhiya na pinagmamasdan nila ngayon ay madali lamang nababasag ang barrier na kanina pa nila inaatake ng malalakas na teknik ay hindi nila masira pero ngayon ito ay nabasag lamang ng dulot na pressure ng ating bida. Kaya naman napapatanong na ang isa sa kanila kung talaga bang may malubhang pinsala ang ating bida dahil kung may pinsala ito ay dapat hindi ganyan ang enerhiya na kaya niyang palabasin. Pati ang mga hangal na nasa ibaba na tumutokso sa ating bida kanina ay hindi na makatawa at ngayon ay sila ay naguguluhan dahil ang alam nila kanina ang mukha ng demonyong pinuno ay nakita nila na takot na tumatakbo pabalik sa barrier. Sa kanyang tabi naman ay agad siyang pinapatigil dahil nagsisimula na daw manginig ang tuhod niya. Samantala, bumalik ang eksena sa loob ng Jinting Mountain kung saan ang ating bida ay parang isang final boss sa makapanindig balahibong nilalabas niyang aura. Sa sulok naman ay naroroon pa rin ang tatlong traidor niyang disipulo at patuloy na nagsusuka ng dugo mula sa pinsala na natamo nila sa malakas na puwersa ng enerhiya na ipinapalabas ni Lujo. Patuloy silang humihingi ng kapatawaran at inaamin ang pagkakamali nilang ginawa na tatakot na sila sa kung anuman ang parusang ipapataw sa kanila ng kanilang master dahil kilala nila ito bilang isang taong hindi mapagpatawad para sa mabigat na kasalanan ng pagtraidor sa kanilang master. Sa kanilang hiling ay agad naman tinupad ni Lujo at pinapatawan sila ng malubhang parusa, itinaas niya ang kanyang kamay at itinututok ang purong enerhiya sa dulo ng kanyang daliri at sa isang iglap, pinakawalan ni Lujo ang atake na may kasamang matinding lakas na puwersa na nagdulot muli ng critical na pinsala sanhi upang tumalsik ang mga hangal sa pader ng bundok habang ang kanilang dugo ay sumisirit sa ere. Matapos ang pagbibigay ni Lujo ng munting regalo sa kanyang mga hangal na disipulo, sinasabihan niya sila ay hintayin ang kanyang pagbabalik dahil may round 2 pa sila. Sa ngayon, ay aasikasuhin niya muna ang mga nasa labas na kanina pa humihingi ng aginaldo. Kasabay nito, ang pagsusuri niya sa natitirang oras sa kanyang Peak Form Experience Card at napag-alaman niyang 29 na segundo lang ang nabawas na hindi naman pala nakakaubos ng oras sa pagpaparusa sa kanyang mga hangal na disipulo, at sa ngayon ang natitirang oras ay ilalaan niya sa 10,000 cultivator at sa 10 dakilang nasa God Realms experts. Sa isipang ito, ay mabilis siyang tumalon sa ere. Ang kanyang pagtalon ay nag-iwan ng matinding enerhiya at pagbitak ng lupa mula sa kanyang posisyon. Habang nasa ere nagbibitaw siya ng mga salita kung saan hinahamon niya silang lahat na ipakita ang kanilang inunlad matapos ang isang buwan nilang hindi nagkita. Kasabay ng kanyang pagsasalita ang pagpapalabas niya sa kanyang divine technique na tinatawag na 100 Tribulations of the Underworld Dharma Body. Ang pagpapalabas niya ng Dharma Body na may purong enerhiya na nabubuo sa imahe ni Ji Tiandao,
ay agad na nagbibigay ng matinding gulat ng mga hangal na cultivator mula sa ibaba. Pati ang 10 expert na nasa God Realms ay nagugulat na lamang, kaya naman wala ng pag-alinlangan ay mabilis na sinabi ni Lu Changfeng sa kanyang kapwa expert na lumaban pabalik at ipalabas ang kanilang sari-sariling Dharma Body. Matapos ihanda ang kanilang sariling Dharma Body ay naguguluhan na lamang sila sa isang punto kung saan napapatanong na lang sila kung bakit ang final move agad ang ginagamit ng ating bida sa pag-uumpisa ng kanilang laban. Alam nilang ang 100 Tribulations of the Underworld Dharma Body ang ultimate move ni Jitian daw, ngunit hindi pera nila mapagtanto kung bakit ito agad ang ginagamit niya. Sa isipang ito ay mabilis nilang inuutusan ang kanilang mga sariling tauhan na umatras at pumunta sa kanilang likuran ng Dharma Bodies upang hindi mapinsala ng nakakamatay na pressure na enerhiya ng pinapakawalan ng ating bida. Nakaagad naman sinusunod ng kanilang tauhan, habang patuloy peren ang pagwawala ng nag-aapoy na enerhiya mula sa ating bida na pilit na nilalabanan ng 10 expert gamit ang kanilang sariling Dharma Bodies. Si Zhu Jifeng naman ay pilit na nilalabanan ang pressure kahit na may natatamong pinsala, ay pinapakalma ang kanyang kapwa-disipulo at ipinapalam niya sa kanila na kahit malakas ang 100 Tribulations of the Underworld Dharma Body ng ating bida, ay hindi rin ito magtatagal dahil sa malakas na konsumo nito sa enerhiya. Kaya't sa oras na manghina ang Dharma Body niya ay yun na ang kanyang katapusan sa mga kamay ng 10 expert na God Realms. Ngunit ang kanyang pinagsasabi ay wala rin saysay dahil ang kapwa-disipulo niya ay hindi na makarinig at umaagos na lang ang kanilang mga dugo sa hangin dahil hindi na nila kinakaya ang matinding pressure na nilalabas ng ating bida. Kaya naman ang mga cultivator na patuloy na napipinsala ay napapatanong na lang sa nagiging sitwasyon kung bakit ito agad ang ginagamit ni Lu Zhou sa simula pa lang ng laban. Ang kasagutan ay dahil ito ay isang trial card, kung ito ay maubusan ng oras ay babalik sa dating mahina ang ating bida, kaya naman mas mabuting gamitin ang mga ultimate move bago pa siya humantong roon. Sandaling tumigil si Lu Zhou at matalim na tinitigan ng isang hangal na kanina pa siya tinutukso at sinasabihan niya ito na dahil mahilig siya gumamit ng espada ay gagamitin niya rin ito. Ang tinutukoy ng ating bida ay walang iba kung hindi ang gulat na mukha ng asong si Lu Changfeng, nang makita ang bagong pinalabas na ultimate move ni Lu Zhou sa kanyang dalawang daliri na may purong enerhiya na naghugis espada, na tinatawag na Imperfect Heaven Favor. Pati ang mga hangal na disipulo ng ating bida na mula sa ibaba na kanina pa nanunood sa kaganapan ay nabigla sa bagong ultimate move na pinakita ng kanilang master. Natutulala na lamang at may halong pagtataka sila sa kanilang nasasaksihan. Ngayon lang ito pinakita ni Lu Zhou sa kanyang mga disipulo, kaya't natural lang na sila ay mamangha at mabigla sa bagong teknik na mula sa Tianyi Method. Kahit na si Duan Mosheng na expert na sa Tianyi Method ay nagulantang sa bago niyang nasasaksihan, ang Tianyi Method ay kinabibilangan ng paggamit ng sibat at espada. Lagi iniisip ni Duan Mosheng na natutunan na niya ang lahat ng teknik sa sibat at espada mula sa Tianyi Method. At ngayon nalalaman na lamang niya na may huling teknik pala ito, nang hihinayangan na lamang siya dahil hindi ito gusto ituro sa kanya ng kanyang master. Habang patuloy silang nagugulat sa eksena ay may mas na nagpabigla sa kanilang nakikita dahil walang kahirap-hirap na pinagsasabay ng kanilang master ang 100 Tribulations of the Underworld at Dharma Body at ang Imperfect Heaven Favor na imposible sa isang cultivator na gumamit ng dalawang ultimate move ng sabay. Habang namamangha ang disipulo ni Lu Zhou sa mga eksena, sinisimulan ng ihanda ni Lu Zhou ang malakas na atake mula sa kanyang dalawang ultimate move at pinapadaloy ang kanyang nag-o-umapaw na enerhiya mula sa espada. Ang 10 expert naman ay nakaramdam ng lamig sa katawan nang makita ang inahandang pag-atake ng ating bida. Kung ang Dharma Body lamang ang kakayahan ng matandang demonyo ay kakayanin pa nila ito, pero ngayon ay iba na pag pinagsama ang dalawang ultimate move. Kaya naman mabilis silang kumilos at lumilipad paatras mula sa matandang demonyo, dahil alam ni Lu Changfeng na ang kapangyarihan ng Imperfect Heaven's Favor ay lalong lalakas matapos pagsabayin ang 100 Tribulations of the Underworld Dharma Body. Dagdag pa niya na kung hindi sila aatras ay siguradong malamig na bangkay ang kanilang sasapitin. Hinala pa niya na parang nagpapanggap lang ang ating bida na siya ay napinsala dahil ang kanilang nakikita ay hindi isang malapit ng mamatay kung hindi lalo lamang lumalakas. Sa kabila nito,
ay iniisip niya ang nakaraang laban nila kay Tian daw ni hindi nagbigay sa kanila ng ganito kahirap na laban, at nakakatiyak sila na ito ay nakatamo ng matinding pinsala pero ngayon ay hindi na niya maunawaan ang nangyayari. Sa kaganapan na iyon nang matapos ang ating bida sa pag-iipon ng enerhiya ay nabuo ang isang nag-aapoy na dambuhalang espada, na mabilis niyang pinakawalan. Sa huli ay tuluyang bumabagsak ang napakadambuhalang nag-aalab na espada sa mga lugar ng mga langgam. Ang mga mahihinang cultivator ay huli na bago malaman na nahati na pala ang kanilang katawan at nasusunog sa nag-aalab na apoy na espada ng ating bida, pati ang mga bundok ay nahahati na lang sa dalawa ng mabilisan, kahit na ang asong si Lu Changfeng ay muntika na abutin ng nag-aalab na espada. Hindi na lamang makapaniwala si Lu Changfeng sa lakas ng pag-atake dahil noong isang buwan na ang nakalipas, ay hindi magamit ng matandang demonyong iyon ang 100 Tribulations of the Underworld Dharma Body sa buo nitong potential at hindi niya magamit ang iba pang pinakamalalakas na teknik. Dagdag pa ng kapwa niya expert na tulala Perrin sa kaganapan at nauutal na sinabi na ngayon ay nagagamit na lamang ng ating bida ang mga ultimate move ng walang kahirap-hirap. Ang pagkakagulat nilang 10 ay napapalitan na lamang ng inis nang makita ang mukha ng matandang demonyo na kalmado, na para bang hindi nanghihina sa matagal niyang paggamit ng mga ultimate move, at mas lalo pang kinaiinisan nila ang pangungulangot ni Lu Zhou sa gitna ng laban na tila ba itinuturing lang silang isang langgam. Habang patuloy na nagpapakawala ng mapipinsalang enerhiya ang ating bida ay ipinaliwanag niya kung bakit hindi siya nanghihina sa kabila ng mabibigat na binitawang niyang mga teknik ay dahil sa Peak Form Experience Card. Ito ay kahit na gumamit siya ng malalakas na enerhiya ay mabilis din ito nanunumbalik sa dati, kaya't mainam siyang gamitin ng gamitin habang hindi pa natatapos ang kanyang time limit. Sa isipang ito ay mas lalo pa niyang binitawan ang malalaking pag-atake na nagwawala sa bawat sulok ng mga bundok. Nang makita ng ibang cultivator ang nagwawalang pag-atake ng ating bida ay mabilis na lamang sinasabihan ang kanilang mga kasama na maghiwalay-hiwalay at tumakbo sa abot nilang makakaya. Ngunit ang ibang cultivator na huli na sa pagtakas ay napapasigaw na lamang at walang magawa kundi tanggapin ang kanilang kamatayan. Sandaling natitigilan si Lu Zhou habang ang mga hangal ay mabilis na tumatakas para sa kanilang buhay, at iniisip na mukhang kailangan na niya agad itong tapusin dahil hindi na magtatagal ay mauubos na ang time limit at isa pa 3 trial cards na lang ang natitira sa kanyang inventory na kailangan niyang tipirin. Sa isiping ito, ay tinanong niya ang mga langgam kung gusto nila ng habulan. Kasabay ng kanyang pagsasalita ang paggamit ng isa pang ultimate move na tinatawag na Blink. Sa isang iglap mabilis na nawala ang ating bida at naiiwanan na lamang ang enerhiya ng Dharma Body sa ere, kahit ang ibon na tahimik na lumilipad sa ere ay nagugulat na lang at nawawala ng balahibo sa bilis ng pangyayari, pati ang 3 disipulo ng ating bida, ay napapanganga na lang at walang masabi sa muling paggamit ng ultimate ni Lu Zhou at nakilala nila ito bilang isang divine technique. Alam nilang ang dahilan kung bakit sobrang lakas ng Blink ay dahil pinapayagan ng teknik na ito na ang gumagamit ay gumalaw ng napakabilis at makarating sa destinasyon upang pumatay o tumakas. Parehong kapaki-pakinabang ang dalawang sitwasyong ito, ang tanging kahinaan lang ng teknik na ito ay mabilis makaubos ng enerhiya, subalit kay Lu Zhou ay wala lang ito. Sa sobrang takot ni Ming Xin ay hinihimok na lang niya ang kanyang mga kapwa-disipulo na tumakas dahil kung mananatili pa sila dito ay ito na ang kanilang katapusan. Pati si Duan Masheng ay natatakot na lamang sa kanyang buhay at hindi niya inaasahan ang muling paggamit ng ultimate move ng kanilang master, kaya naman napapadalawang isip na siya kung kaya pa ba nilang tumakas. Si Zhao Yu naman ay nablangko na ang itsura sa sobrang dami niyang nasaksihan. Hindi niya maunawaan kung bakit tinatago ng kanilang master ang tunay niyang lakas at hindi niya rin maintindihan kung bakit pumapayag ang kanyang master na insultuhan siya ng ibang sekta. Sa kabilang banda, ay narinig ni Little Yuner ang kanilang pinaplanong pagtakas kaya naman pinagsabihan niya ang mga ito na makinig sa kanyang payo na manatili na lamang sa kanilang posisyon at huwag gumawa ng ikagagalit ng kanilang master. Mariin pa niyang pinagdiinan na nakita naman nila ang pinalabas na divine technique na Blink ng kanilang master, kaya't ang kanilang pinaplanong pagtakas ay isa lamang kahibangan. Nang marinig ng 3 ang pahayag ni Little Yuner ay napapayuko na lamang sila at napagtanto na ang planong pagtakas ay walang saysay,
At isa pa mukhang ang kanilang master ay nagpapanggap lang na mahina upang sila ay lokohin. Kaya naman sa tingin nila na baka nagsawa na ang kanilang master sa dati niyang pamamaraan kaya ngayon ay gusto niyang subukan ang bagong estilo. Samantala, lumipat ang eksena kay Lu Changfeng na mabilis na tumatakas mula sa Jinting Mountain gamit ang kanyang buong bilis sa paglipad. Lumilingon-lingon siya sa kanyang likuran nag-aalala na baka hinabol siya ng ating bida. Pero sa tingin niya ay wala na dapat ipag-alala dahil gamit niya ngayon ang divine technique sa pangtakas. Kahit alam niyang napakaraming enerhiya ang mauubos ay panatag naman siya na ligtas na siya ngayon. Ngunit sa isang iglap ay agad siyang natitigilan at natatakot nang marinig ang familiar na boses na nagtatanong sa kanyang harapan kung talaga bang ligtas na siya ngayon. Ang itim na imahe sa harapan ni Lu Changfeng ay walang iba kung hindi ang ating bida, na naglalabas ng nag-aalab na enerhiya ng Dharma Body, at muli niyang tinanong ang hangal, kung bakit ngayon lang siya nakarating, dahil napapagod na siya kahihintay sa kanya. Dagdag pa niya nang makita ang mukhang takot na takot ni Lu Changfeng kung nasaan na ang kayabangan niya kanina. Agad na papa-atras si Lu Changfeng nang makita ang ating bida at hindi niya maisip kung bakit siya pa ang hinabol ng demonyong matanda sa 10 niyang kasama, at dahil dito ay natatakot na siya. Naubos na ang natitira niyang lakas sa paggamit ng divine technique upang makatakas kaya't ang kanyang pagpipilian ay takutin ang ating bida. Kaya't lakas loob siyang nagbanta kay Lu Zhou, na huwag siyang piliting lumaban nito dahil alam niya ang demonyong matanda ay ubos na ang lakas kaya't kung pipilitin siyang lumaban nito, ay sa huli siya lang ang madidihado. Sa kanyang hangal na pagbabanta ay di naman siya pinansin ni Lu Zhou, sa halip, mabilis niyang ginagamit ang kanyang blink upang makalipad ng mabilis sa tuktok ng hangal, kasabay nito, ay ginagamit niya muli ang Dharma Body para patahimikin na ang mabahong bunganga niya. At pinapaalam niya sa hangal kung talaga bang sa tingin ba niya na ordinaryo lamang ang kanyang lakas. Sa pagpapalabas muli ng ultimate move ng ating bida ay nagugulantang si Lu Changfeng sa kanyang kinatatayuan dahil inaakala niyang ubos na ang lakas ng demonyo dahil ang alam niya ay 2 ultimate move na ang ginamit nito pero ngayon muli na naman niya ginamit sa pangalawang beses ang Dharma Body at isa pa ay hindi niya maisip kung bakit paulit-ulit niyang nagagamit ang ultimate move. Agad naman sumagot si Lu Zhou sa naguguluhang tuta na si Lu Changfeng at ipinapalam sa kanya na puro malalakas lang na galaw at hindi niya kailangan magtipid ng enerhiya upang tapusin siya, kasabay ng kanyang pagsasalita ang pagpapakawali niya ng atake, mabilis na ibinagsak ni Lu Zhou ang puwet ng Dharma Body mula sa posisyon ng hangal at dahil wala nang lakas si Lu Changfeng ay buong-buo niyang sinalo ang malakas na atake at sanhi upang samuka siya ng dugo. Habang patuloy nakakatamo ng pinsala si Lu Changfeng at naiiyak na sa kanyang kakahantungan ay iniisip niya ang mundo ng kultibasyon ay kakaunti ang mga kultibador na kayang makabisado ang 100 Tribulations Profound Dharma Body, at kung makakamit nila ang 8-leaf Golden Lotus, sila ay mas lalakas pa. Higit pa rito, may posibilidad ang 8 gintong dahon na maghati-hati, ibig sabihin nito, ang 8-leaf Golden Lotus ay magiging 9-leaf Golden Lotus, pagkatapos ay magiging 10 leaf at ang 10 leaf ay maaaring bumuo ng 1,000 world swirling. Pero siya ay may 7 dahon lamang, at napakalaking agwat nito mula sa 8 dahon ni Lu Zhou, at ngayon ay umabot na siya sa limitasyon sa patuloy-tuloy na paggamit ng divine technique at sword technique habang ang matandang demonyong ito ay patuloy lamang gumamit ng mga ultimate move nang parang wala lang sa kanya. Sa huli, ay hindi niya matanggap sa kanyang sarili na posible bang gumamit ng sunod-sunod na ultimate move na para bang di siya nauubusan ng enerhiya. Habang patuloy niyang sinasalo ang malakas na pressure mula sa Dharma Body ay sinubukan niyang magmakaawa kay Lu Zhou na itigil ang pag-atake, ngunit humihingi lamang ng pasensya si Lu Zhou dahil hindi niya yun magagawa sa tulad niyang hangal. Sa huli, tuluyang bumabagsak ang Dharma Body ng ating bida, na nagdulot ng malakas na paglindol sa lupa at sanhi upang tuluyan mapaslang ang hangal na si Lu Changfeng at magkalat ang dugo nito sa bawat sulok ng lugar.